Magandang umaga Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Ito si Gilbert Lopez Martije Catso sa ulo ng mga nagbabagang balita. Ulat panahon, southwest monsoon na nakakaapekto sa western section ng Luzon. Lokal na balita, itinanggi ng DCPO ang ulat ng mga opisyal na nagpositibo sa druga. Naglaan ang lungsod ng 15 milyon para sa Duaw, Davao. Ang sospek sa pananaksak ay nananatiling scot-free. Inulunsad ng BIFAR Davao ang ika-11 na close season ng pangingisda. Pambansang balita, NDRRMC infra-agri damage mula sa aghon nanguna sa 1 bilyon. Ordinansa na nagre-regulate sa trapiko ng sasakyan ay pumasa sa unang pagbasa. Balitang pandaigdig, ang alyansang pinamumunuan ni Modi ay sumang-ayon na bumuo ng susunod na pamahalaan ng India. Ipagpatuloy ng South Korea ang mga loudspeaker broadcast. Balitang aliwan, para sa Oscar-winning na producer, streaming ay ang hinaharap. Ibinunyag ni Halsey na siya ay maswerteng nabubuhay pagkatapos ng pribadong pakikibaka sa kalusugan. Balitang pampalakasan, Meralco Pulse of Game 1, Shakhtar versus San Miguel. Sinabi ni Kylian Mbappe na mayroong mga bagay at tao na nagpapalungkot sa akin. Tampok na kwento. Paano nagbabago ang sardinas run ng South Africa? Ang iskultor ay gumawa ng puno gamit ang mga taon na halaga ng plastic. Kwento sa tabi-tabi at trivia. Alam mo ba na ang Davao ay isa sa pinakamagandang beach sa Pilipinas? Ulat panahon, southwest monsoon ay nakakaapekto sa western section ng Luzon. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Mga lokal na pagkidlat-pagkulog ay may posibleng flash flood o pagguho ng lupa sa panahon ng matinding pagkidlat-pagkulog. Lokal na balita, itinanggi ng DCPO ang ulat ng mga opisyal na nagpositibo sa droga. Itinanggi ng isang kinatawan ng Davao City Police Office o DCPO ang ulat ng pambansang balita na nagsasabing 37 sa kanilang mga opisyal ang nagpositibo sa droga. Tinugunan ni Police Captain Hazel Tuazon, tagapagsalita ng DCPO, ang isyo na sa panayam ng media noong Martes ng umaga, Hunyo 4, 2024 sa Sangguniang Panglungsod. Sinabi niya na mali ang pag-aangkin na 37 na tauhan na nasubok na positibo. Ayon kay Tuazon, lumabas sa isinagawang drug test noong Mayo 30, 2024 na ang lahat ng mga tauhan ng DCPO ay nagnegatibo sa methamphetamine hydrochloride or shabu. Binigyan din ni Tuazon na ang DCPO ay nakatuon sa kampanya laban sa droga at mahigpit na
binabantayan ng punong PNP, Regional Director at Officer in Charge ng Davao City Police Office ang paggamit ng droga. Naglaan ng lungsod ng 15 million para sa Duaw, Davao. Inihayag ng isang konsehal ng Davao City na ang bagong festival, ang Duaw Davao, ang Summer Tourism Campaign ng lungsod, ay may budget na 15 million. Ipinahayag ito ni Konsehal Al Ryan Alejandre sa aprobado sa konseho noong Martes ng umaga, Hunyo 4, 2024 sa Sangguniang Panglungsod. Sana sa termino ni Mayor Baste ay maulit din ito sa susunod na taon dahil bahagi ng pinakabagong kaganapan at maging bahagi na siya ng ma-allocate o budget. Sana sa ilalim ng termino ni Mayor Baste, ito ay mag-replicate sa susunod na taon ang maglaan ng budget, sabi ni Alejandre. Inahasahan niya na ang kaganapan ay magiging taunan kahit na ito ay itinatag sa pamamagitan ng isang executive order sa halip na isang ordinansa. Binanggit niya na noong nakaraang taon, nakapaglaan ang City Tourism Operation Office, CTOO, ng budget para dito at umaasa siyang magpapatuloy ito sa ilalim ng Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ang suspect sa pananaksak ay nananatiling scot-free. Patay ang lalaki na umano'y sumaksak sa kanyang live-in partner sa Purok Jess, Burgandi Street, Barangay Takunan, Tugbok District, Davao City, alas 8 ng gabi. Sa linggo, Hunyo 2, 2024, ay nananatiling scot-free. Sa ulat ng pulisya, nakatanggap sila ng tawag mula sa kapitbahay ng biktima na si alias Emily. Idinagdag sa ulat ng pulisya na bago ang madugong insidente, kasama ng biktima ang kanyang mga kaibigan at live-in partner na nag-iinuman. Bandang 5:30 p.m. sa parehong petsa, umuwi ang biktima at ang suspect. Bandang alas 7:45 ng gabi, tumawag sa pulisya ang kapitbahay ng biktima at narinig umano ang sigaw ng isang babae na humihingi ng saklolo. Dagdag pa ng kapitbahay, pinuntahan niya ang bahay ng biktima at nakita nilang may kinakaladkad ang suspect at sa ikalawang palapag ng bahay. Inilunsad ng BFAR Davao ang ika-11 na close season ng pangingisda. Sinimula ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region Davao o BFAR Davao ang ika-11 taunang close fishing season sa Davao Gulf na tumatakbo mula Hunyo 1 hanggang Agosto 31. Ito ay naglalayong pangalagaan ang maliit na pelagic na isda at suportahan ang kanilang muling pagdadagdag, pagbawi at pagpaparami. Ang mga karaniwang maliliit na pelagic na isda ay kinabibilangan ng big-eyed scad or matambaka, mackerel, carabalyas o alumahan, scad, galunggong o monfish or bilong-bilong. Sa buong close season, mahigpit na ipinagbabawal ng BFAR ang paggamit ng bag net o ring net o binagong gamit ng pangingisda na may katulad na operasyon. Ang mga mangingisda ay may maaring mangisda na may naaangkop na mga permit gamit ang hook at line o aprobadong gamit. Ang mga lalabags ay maaring maharap sa multang 20,000 hanggang sa 500,000 o higit pa. Ayon sa itinakda sa Section 100 ng Republic Act RA 10654, ang nagsusugod o sususog sa RA 8550, ang Philippine Fisheries Code of 1998, ang mga natulang lumabag ay maaari ding makulong, masamsam ang kanilang mga nahuli at gear, at pagkansila ng lisensya. Pambansang balita, NDRRMC infra-agri damage mula sa aghon nanguna
sa 1 bilyon piso. Lumipas ang 1 bilyon ang kabuuang halaga na pinsala sa agrikultura at infrastruktura dulot ng bagyong Aghon. Inihayag ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, nitong Huwebes. Sa ulat ng sitwasyon nito, sinabi ng Disaster Response Body na umabot ng 942.5 million ang pinsala ng infrastruktura mula sa bagyo sa Calabar Zone, habang ang pinsala sa agrikultura ay inilagay sa 85.6 million sa rehiyong Calabar Zone o Mema Rupa. Nasa 7,568 na ang mga bahay ang nasira sa Calabar Zone is Eastern Visayas, kung saan 6,907 dito ay inuri bilang partially damaged at 752 bilang totally damaged. Nasa 41,405 pamilya o 152,266 katao sa 887 barangay sa Central Luzon, Calabar Zone, Mema Rupa, Bicol, Central Visayas, Eastern Visayas at National Capital Region ang naapektuhan ng bagyo. Nasa 6 na kumpirmadong bilang ng nasawi sa gulo ng panahon, 5 mula sa Calabar Zone at 1 mula sa Northern Mindanao. Ordinansa na nagre-regulate sa trapiko ng sasakyan ay pumasa sa unang pagbasa. Inaprubahan ng Bacolod City Council ang Car-Free Sundays Ordinance ng Bacolod City sa unang pagbasa. Ang ordinansa ay inakda ni Councilor Celia Matea Flor, Chairperson ng City Council Committee on Senior Citizens and Veterans Affairs. Sinabi ni Flor na kinikilala ng lungsod ang pangangailangan na itaguyod ang mas malusog na pamumuhay at pagyamanin ang kagalingan ng komunidad sa pamamagitan ng pagtaas ng pisikal na aktibidad at pakikipag-ugnayan sa lipunan. Sinabi niya na ang pagbabawas ng trapiko ng sasakyan ay maaaring makabuluhang magpababa ng mga antas ng polusyon sa hangin. Sa gayon ay mapabuti ang kalidad ng hangin at mag-ambag ng isang mas malinis at malusog na kapaligiran. Ang paglikha ng mga car-free zone ay naghihikayat sa mga alternatibong paraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta na nakakaligtas at nakakatulong na bawasan ang carbon footprints ng lungsod, dagdag niya. Iginiit ni Flor na ang pansamantalang paghihigpit sa trapiko ng sasakyan sa Lacson Street mula sa B.S. Aquino Drive hanggang sa South Capitol Road tuwing linggo sa pagitan ng alas 5 ng umaga hanggang sa alas 9 ng umaga. Nabanggit ni Flor na ang ibang mga lungsod sa buong mundo ay nagtagumpay na nagpatupad ng mga katulad ng car-free na inisyatiba na nagre-resulta sa positibong kalusugan ng publiko at ng mga resulta sa kapaligiran. Sinabi niya na ang komunidad ay nagpahayag ng suporta para sa hakbangin ng magtataguyod ng napapanatiling transportasyon at nagpapataas ng kalidad ng buhay sa kalusugan. Balita sa ibayong dagat. Ang alyansang pinamumunuan ni Modi ay sumang-ayon na bumuo ng susunod na pamahalaan ng India. Bagong Delhi, ang Hindu nationalist na Bharatiya Janata Party, BJP, ng Narendra Modi ay sumang-ayon sa mga kaalyado ng koalisyon noong Miyerkules, Hunyo 5, upang bumuo ng isang gobyerno pagkatapos ng isang pangkalahatang halalan kung saan nabigo itong makuha ang isang tahasang mayorya sa unang pagkakataon sa isang dekada. Ang 15 miyembro ng National Democratic Alliance NDA na koalisyon pinamumunuan ng
kanang wing Bharatiya Janata Party ni Modi ay mayroong 293 na upuan sa parliament na nagbibigay ng kontrol sa lehislatura. Kaming lahat ay nagkakaisa na pumili ng iginagalang na pinuno ng NDA na si Narendra Modi bilang aming pinuno. Binasa ang pahayag ng alyansa na ibinibigay ng BJP. Sinabi nito na pananatilihin ang gobyerno ng NDA ang pamana ng India at gagana para sa buong pag-unlad ng bansa. Ang mga resulta ng halalan na inilabas noong Martes ay nagpapabago sa konbensyonal na karunungan ng buong 6 na linggong halalan na ang Hindu Nationalist Agenda ni Modi ay magbibigay sa kanya ng kapangyarihan sa isang landslide na panalo. Ipagpatuloy ng South Korea ang pag-broadcast ng loudspeaker sa hangganan ng hilera ng lobo. Sinabi ng South Korea na ipagpapatuloy nito ang mga propaganda broadcast laban sa North Korea sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon bilang tugon sa kampanya ng Pyongyang na magpadala ng mga lobo na puno ng basura sa hangganan. Mahigit 300 North Korean balloon ang nakita noong Sabado at Linggo kung saan humigit kumulang 80 ang lumapag sa South na may bit-bit na scrap paper at plastic sheet. Ang North Korea ay hindi pa tumutugon sa anunsyo, ngunit itinuturing ng Pyongyang na ang propaganda ng loudspeaker ay nagsahimpapawid ng isang pagkilos ng digmaan at nagbanta na pasabugin ang mga ito sa nakaraan. Noong nakaraang buwan, lumitaw ang North Korea na nagdala ng hindi bababa sa 200 balon na may dalang basura sa hangganan bilang pagganti sa mga leaflets na propaganda na ipinapadala mula sa timog. Sa katapusan ng linggo, ipinagpapatuloy ng Hilagang Korea ang kumpiyansa nito sa basura laban sa kapitbahay nito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga lobo na may dalang mga sako ng basura sa hangganan ng South Korea. Ito ay bilang ng pagante para sa aktivista sa timog na nagpadala ng 10,000 na naglalaman ng mga leaflets na kritikal sa rehimeng Hilagang Korea noong Biyernes, ayon sa ahensya ng balita ng AFP. Sinabi ng militar ng South Korea na wala ng mga lobo sa himpapawid at idinagdag na walang mga mapanganib na materyales ang natagpuan. Nagbabala ito sa publiko na huwag hawakan ang mga lobo at maging aware sa mga nahuhulog na bagay. Dapat iulat ng publiko ang anumang nakita sa pinakamalapit na unit ng pulisya o militar, dagdag ng militar. Balitang aliwan. Para sa Oscar-winning na producer, streaming ay ang hinaharap. It's all about sticking to your guns. Sabi ng Academy Award-winning producer na si Charles Westler nang hilingin sa kanya ng Inquirer Entertainment na ibahagi ang kanyang sikreto sa pagkumbinsi ng mga investors na nakikipagsasapalaran sa kanyang mga proyekto sa pelikula. Ganyan din, kailangan mong malaman kung paano gumawa ng isang mahusay na kaso. Ito ay tulad ng pagiging isang abogado. Kailangan mong bumangon sa harap ng korte at sabihin na ito ang mga dahilan na sa tingin ko ay inosente ang aking kliyente. Sasabihin mo ito. Ito ang dahilan kung bakit ang aking pelikula ay ang pinakamahusay na desisyon na gagawin mo ngayong taon. Kapag tinanong nila kung kikita ka, sasabihin mo, hindi ko alam. Hindi ko mahuhulaan ang hinaharap. Sabihin lang kung bakit sa tingin mo ay magiging maganda ang particular na pelikulang ito. Maniwala sila o hindi,
I am just lucky that in about 20 occasions, they believe me, he pointed out. Ginawa ni Whistler ang Green Book noong 2018 ni Peter Farrelly na nanalo sa ilang parangal, kabilang ang Oscar para sa pinakamahusay na larawan. Ang producer ng Amerika ay responsable din para sa mga komedya tulad ng Dumb and Dumber, Bushwhacker, There's Something About Mary at The Three Stooges. Ang pinakahuling release niya, 2021, ay ang drama na Fisher-Stevens na Palmer. Ibinunyag ni Halsey na siya ay maswerteng nabubuhay pagkatapos ng pribadong pakikibaka sa kalusugan. Noong Martes, ang Grammy-nominated artist ay nagbahagi ng update sa social media na nagpapahayag na siya ay pribadong nakikipaglaban sa ilang malalang sakit. Mahabang kwento, maswerte akong nabuhay. Short story, long, I wrote an album. Isinulat ni Halsey, 29, sa Instagram. Halsey, na ang tunay na pangalan ay Ashley Nicolay Prajipane, ay hindi tahasang isiniwalat ang kanyang mga diagnosis. Gayunpaman, natag niya ang mga non-profit na Lupus Research Alliance at ang Leukemia o Lymphoma Society sa kanyang post. Ang lupus ay isang malalang kondisyon na sanhi ng pamamaga sa isa o higit pang bahagi ng katawan. Ayon sa Lupus Canada, ang sakit ay komplikado at nakakalito at maaring itarget ang anumang tisyo o organ ng katawan, kabilang na ang balat, kalamnan, dugo, puso at utak. Tinatayang isa sa 1,000 Canadian ang na-diagnose na may lupus, walang lunas. Pakiramdam ko ay isang matandang babae. Ang mga awit na Without Me ay humahagulgol. Sinabi ko sa sarili ko na binibigyan ko pa ang sarili ko ng 2 taon para magkasakit. Kapag ako ay 30 na, ako ay nagkakaroon ng muling pagsilang at hindi ako magkakasakit. At ako ay magiging sobrang init at magkakaroon ng maraming enerhiya at ako ay makakagawa na muli ng ang aking 20s sa aking 30s. Balitang pampalakasan. Meralco Pause of Game 1, Shaka versus San Miguel. Alam ng Meralco mula sa malagim na karanasan sa nakaraan na ang pagkapanalo sa Game 1 ay isang PBA Championship Series ay hindi kasiguruhan ng magandang pagtatapos. At para makagawa ng 3 pang tagumpay sa Bolts matapos talunin ang San Miguel Beermen 93-86 sa pagbubukas ng Philippine Cup Finals noong Miyerkules sa Smart Araneta Coliseum, kakailanganin nilang lahat ang maging katulad ng kanilang paboritong kalaban. Iyon ay ang lahat ay may kakayahang maghatid kapag tinawag ng kanilang numero. Hindi naman tatalunin ng San Miguel ng 2 o 3 lalaki, sabi ni Coach Luigi Trillo. Ang San Miguel na ito ay may pinakamaraming armas, kaya kailangan namin ang lahat ng sakay. Kulang na lang sila ng 3 panalo para matupad ang kanilang ultimate mission na magdala ng PBA Championship sa Meralco Compound sa Ortegas. Ngunit natapos ng Bolts ang layunin noon 2 beses. Sinabi ni Kylian Mbappe na mayroong mga bagay at tao na nagpapalungkot sa akin sa huling season ng PSG French Soccer Superstar.
sinabi ni Kylian Mbappe na mayroong mga bagay at tao na nagpapalungkot sa akin. Sa kanyang huling season sa Paris Saint-Germain, sa kanyang mga unang komento mula noong lumipat siya sa Real Madrid. Ang paglipat ng 25 years old gulang na sa kabisera ng Espanya ay nakumpirma noong Lunes na nagtatapos sa pinakamatagal na paglilipat saga sa soccer. Si Mbappe ay nagsasalita sa isang media conference noong Martes bago ang pakikipagkaibigan ng France laban sa Luxembourg at idiniin na ang kanyang matagal nang inaasahang paglipat sa Madrid ay isang kaginhawaan. Habang idinagdag din na ang kanyang huling season sa Paris ay puno ng halo-halong emosyon. Tampok na kwento. Paano nagbabago ang Sardinas Run sa South Africa? Ang Sardinas Run sa South Africa ay isang panoorin habang ang libu-libong mga nandaragit na nagpipiesta sa mga sardinas na mega shows, ngunit ang pagbabago ng klima at labis na pangingisda ay naglalagay nito sa panganib. Habang papalapit sa timog ang na taglamig, bumubulusok ang taglamig na tubig sa isang malapilak na masa na ang lumalabas mula sa kalaliman ng karagatan. Sa baybayin ng South Africa, nagtipon ang maliliit na parang torpedo na isda. Ang mga makapal na mega shoal na ito ay kadalasang higit sa 7 kilometro o 4 na milya ang haba, 1.5 kilometro o 1 milya ang lapad, at 30 meters to 100 foot ang lalim, at binubuo ng 10 hanggang daang milyong sardinas sa South Africa. Maaring mayroong ilang gannets dito at doon, ngunit walang major, sabi ni Stephanie Plon, isang marine biologist sa Stellenbosch University, South Africa, na nag-aaral sa kalusugan ng mga marine mammals sa baybayin ng KwaZulu-Natal. Tapos, bigla na lang silang magsasama-sama at makita mong kumukulo ang tubig habang sinusundan ng mga dolphins at pating ang mga sardinas. At magsimulang mag-dive ang mga gannet. Kailangan mong iwanan ang pagkuha ng mga larawan dahil napakaraming dolphin. Ang sculptor ay gumagawa ng puno gamit ang mga taon na halaga ng plastic. Ang isang sculptor ay gumawa ng isang puno mula sa isang taon halaga ng mga plastic na bote upang hikayatin ang isang adultong pag-uusap sa mga isyo sa kapaligiran. Sinabi ni Robert Marshall mula sa Wareham sa Dorset na nakakolekta siya ng humigit kumulang 700 na bote ng plastic na ginagamit ng kanyang pamilya sa isang taon upang gawin ang istruktura. Itinayo niya ang mahigit na 26 feet o 8 meters ang taas na plastic tree para sa Forbes Art Week Festival at dinala ito sa mga lokasyon sa paligid ng bansa. Ang likhang sining ay ipinakita sa Spyway, Darlston Country Park, Heartland Mall at Rollington Barn. At ito ay sa Strandland Beach sa Sabado at Linggo para sa pagtatapos ng art event. Mga kwento sa tabi-tabi. Ating tunghayan.
At sa ating trivia, alam mo ba na ang Davao City ang pinakamagandang beach sa Pilipinas? Matatagpuan ang Davao sa timog ng Pilipinas. At gayon din ang pinakamalaking lungsod na ito. Ang Davao Oriental ay matatagpuan mismo sa rehiyon ng Davao sa Mindanao. Isipin ng karamihan ng mga tao ang mas sikat na lugar kapag iniisip nila ang Pilipinas. Boracay, Cebu, Palawan. At ang mga lugar na ito ay walang alinlangan na magaganda. Ngunit sa parehong oras at siksikan at komersyalisado. Kaya pinakikilala namin sa inyo ang Davao Oriental, ang susunod na food party beach travel destination na bibisitahin sa Pilipinas. Yan ang mga tampok na balita sa araw na ito. Maaring mag-share, like, subscribe at i-click po ang bell button upang kayo ay ma-update sa lahat ng kaganapan dito sa Pinoy Rab News Channel. Ito po si Gilbert Lopez Martije Catso. Magandang umaga.